teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good Good morning, morning, Jesus! Happy New Year! Ay, welcome po sa first episode ng Awit ng Pag-ibig for 2026. Ayan ako. At there are more exciting things to learn, to discover, to talk about. Again, for the glory of God at mga kasama ko dito. Medyo iba po ang atake natin ngayon. Ayan. Pansin nyo, hindi kami kumanta. Kuya Ernie kasi parang war freak. So, bago tayo magsimula, tawagin natin si Sister Nene for opening prayer. Okay, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. At kami ay nakatawid sa 2026 ng mapayapa, puno ng biyaya, kalakasan, karunungan, at kaginhawahan, Lord, sa buhay. Sa sandaling ito, Panginoon, mabigyang karangalan ang pangalan mo sa mga ibabahagi naming karanasan sa buhay. Muli, Lord, kayo po ang makilala pa ng higit ng maraming mga taong makikinig at manunood sa ikalulugod ng iyong pangalan. Mahayag na tanging Diyos lamang na Panginoong Yesus ang dapat sambahin, purihin, mahalin at paglingkuran. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Truly, we love you, Lord. Ayan, nakalagay. Sa simula ng ating taon ay medyo hindi ho ako interviewer. Kasama ho ako sa i-interviewin, kumbaga. This is more of a panel in a sense that we're going to discuss something which is very close to the heart of every Filipino. At yan ang pamilya. Yan naman lagi natin naririnig. Ba't ka nag-abroad? Para sa pamilya. Bakit ka nagsasakripisyo? Para sa pamilya. At mahalaga naman po talaga dahil ang Diyos ang lumikha ng pamilya. Sa pagkakataong ito ay gusto nating explore more on the Filipino family. Lalo na ang experience namin tatlo. Plus the family that God has planned for all of us. No? So, sa umagang ito, samahan nyo kami at muli ay maging bahagi tayo ng bawat isa upang tunay nating maunawaan ang plano ng Diyos, lalo na para sa pamilyang Pilipino. No? Napaka-specific pamilyang Pilipino. Ang ating team po sa ating pag-aaral ngayon ay sa Joshua 24:15. Obvious ba? Yes. But as for me and my household, we will serve the Lord. So sa pagkakataong ito, sa maging ito, ang nais nating tignan ay kung paano ginamit ng Diyos ang pamilya, no? Especially the Christian family or even yung mga nangyari noon na naka-impluensya na maisishare natin yung karakter ng isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, yung ating pananampalataya, yung ating mga values at yung direksyon ng buhay bilang individual and at the same time bilang isang unit, bilang isang pamilya kung saan ang basihan natin ay ang salita ng Diyos at yung mga natutunan natin. It's the personal reflection. Yun po ang nais nating pag-usapan sa umagang ito. No? At we'll try to work it out as best as we can. We'll try to be as sincere and honest as we can. Kasi hindi ho madali yung pag-uusapan namin. So, let's get the ball rolling. So, ang unang tanong dito sa amin tatlo yon, okay? Based on our own experiences. So, ang titignan po natin dito ay yung simula na sinilang, naging bata. Pinanggalingan. Pinanggalingan, ayan. No? So, hindi yung present family na nangyayari ngayon, kundi yung paano na-build up yung family na yan at nakarating tayo sa ganitong kalagayan. So, ang unang tanong, no, kumbaga, pang-tickle na tanong. Ayan, tickle, tama ba? Ay, in one word, how would you describe your family? Ayan, so, and a little explanation, no, why? Ayan, so, nakatingin sa akin, Sister Nene, pero opening prayer kaya. Mukhang ready na po si Oo, mukhang na. Para bang sige na, ako na. Hindi. Yung tingin niya sa akin, ako muna. Hindi. Tanong muna natin si Miss Sister Heidi Heidi. naman. Ayan, si Oo, Heidi. yes. Ayan. Ayun. Since tungkol po sa family ko noong una, actually po apart. And what's that? Apart. Apart? Yes. Kasi po growing up, hindi po kami lumaki na kaming 5 na talagang nasa isang bahay. Parang ganun po. Nung younger po ako, so kami po ang mama, ang papa, ako, nasa Mandaluyong po kami.
Kasi nga po, nagtatrabaho ang papa, so Mhm. nandun po ang mama. Tapos since ako yung youngest, nandun ako sa kanila. Yung ate at kuya ko po, nasa Batangas. Doon Mhm. nag-aaral. So, ang nag-aalaga po sa kanila yung lola namin. And then, nung kailangan ko na rin po mag-aral, so nandun na rin po ako. Ang mama at ang papa, nandito pa rin po. Tapos, parang nung kailangan ng mag-high school, mag-college yung ate ko, kami ng ate ko nasa Manila na rin, yung kuya ko nasa Batangas pa. Ah. Yung parang ganun po, very few years lang po yun na... LDR pala kayo. Opo, yung buong family. Very few years lang po na kaming tatlong magkakapatid, magkakasama, tsaka ang mama at papa. Nung parang time po na kaming tatlo, lahat nasa Manila na kasi college na lahat. Yung tatay ko naman po, na iba yung trabaho. So nasa Olonga po naman po siya. Umuwi siya weekly, sometimes a few... Nagkabaliktad naman, siya naman ang nawala. Opo, yung ganun. So kaya yun, apart po. Okay. Thank you. Sister Nene, what's the word? Strict. Okay. Oh, kasi ang tatay ko, sundalo. Tapos ang Okay. nanay ko mananahe. Yung nga, ang nanay ko na nakawa ng halik, alam mo naman nung araw, Okay. di nagkatuluyan na. Hindi na siya, sabi niya, may nangyari na daw sa kanila. Yung border kasi ang tatay ko, pinagluluto ng nanay ko. So, nag-take siya ng chance, ninakawan So, ng halik. bakit strict? Strict kasi nga, hindi pa usong martial law na sa amin. Okay. Oh, yun. Tapos may parusang luhod sa munggo, Ah. di pa, ganyan. Talaga yung parusa nung araw. Parang militar. O, Batas militar military. talaga. Oo, ako naranasan ko yung military belt, yung may bakal, Oo. na nung nakita ko ng tatay kong hinahatid, Oo. hinatawa ko ng tatay ko eh. Okay. Yun, ganun ka-stricto ang tatay ko. Parang Okay. bawal ligawan, yung ganun. Nakakatawa yung mga description, no? Apart. Kayo po. Ay, talagang kailangan ko. Siyempre, kasali ka. Sa akin is more of strange. Hindi strange. Kasi, dadalawa na lang kami, hindi pa kami magkakilala. We never had, isang bahay kami ng nanay ko. Siguro later I can talk about that a little bit. Pero it's more of, okay, nanay kita, anak mo ako. Pero we never have that kind of loving relationship na alam mo yun, na yung nanay mo is like, nag-honor ang anak ko, kaya nga, walang ganoon. Wala yung, I love you, wala noon. So, strange. So, medyo, tatlo, no? Pero iba-ibang pinanggalingan na kakatuwa, hindi nakakatuwa, kakatuwa na may mga ganong sitwasyon sa buhay ng bawat isa. At doon sa aming mga sinabing yon, doon kami huhugot ngayon. Okay. So, ito ang naging, what's your struggle as far as, how does your family reflect God's love at palagay mo at that point na yun ang di ba? We have no choice, kumbaga. Hindi kami nagrereklamo. We accept that as part of God's plan. Pero ano ang naging tingin mo dun sa pangyayaring yun? At siguro paano sabihin natin na ang Diyos ay yung sitwasyon na yon ay unti-unti mong nakilala ang Diyos. Even at that point, if ever. Ha? So, I don't know. It's just, maybe we just want to talk about the struggle that ikaw muna. Ayun nga po. So since hindi nga po kami palaging magkakasama, siguro po ang naging lesson doon, yung time na we are all together, parang nagiging mas gracious ka, mas understanding ka. Kasi alam mo, few weeks lang, few months lang kayong magkakasama. Baliktad. Kasi yung iba, di ba? Since di naman tayo magkikita, di ba? Bara-barabay. Pero sa'yo, bakit? Bakit ganun ang Kasi attitude po, mo? halimbawa nga po ako, ganun po yung nararamdaman ko na parang yung nanay at tatay ko po, pag birthday ko, isa sa kanila uuwi sa Batangas para i-celebrate yung birthday ko, ganun. So parang instead of parang nagtatampo, sasabihin bakit parang ilang araw lang kita nakikita sa isang taon. So ako po, parang tinitreasure ko yung mga moments na yun na, syempre, birthday mo yung masayon dapat, graduation mo, proud dapat yung parents mo, nakikita niya na yung pagpupursige mo sa pag-aaral, yung mga, kumbaga, isi-celebrate mo
you make most of the situation kasi parang the whole year, the whole time na wala sila, namimiss mo na nga eh. Tapos may pagkakataon ka na to be happy, to treasure the moment, tapos imimiss mo pa. So parang lalo na lang ang lungkot, parang ganun po. So daig pa namin yung merong OFW sa pamilya. So ganun po yung nagiging thinking ko na make the most of what you have and then i-treasure mo. And siguro po isa rin madali sa akin na bunso ako. So mas expressive po ako kumpara sa mga kapatid ko na mas malambing ako sa tatay ko, sa nanay ko, ganun. And yun din po, siguro dun din na-develop yung parang yung acts of love, yung love language mo is acts of service. So kapag ka nandyan po ang mama, ang papa, so i-massage mo sa gabi, yung ganun. Yun po yung Mabait na lambing ko na, bata. yun na po yung lambing ko sa kanila na parang, nandito sila, so parang lagi ako nakadikit, ganun po, na make the most of what you have at the moment. Parang living the moment, ganun po. Ang ganda kasi you grab it as an opportunity. Yes. You didn't see it as something na parang something to blame about, something to Opo. complain about. Opo. But you found a good reason na since minsan lang kami magkita, might as well make the best Opo. out of the situation. Lalo na po sa mga kapatid ko. Siyempre po pag lalo na nung teenager, medyo iba yung thinking Oo, mo eh. So oo, parang oo, kaysa patulan mo yung kapatid mo, Oh, tsaka So- yan yung rebellious stage yan, di ba? nagiging ka na lang, understanding, forgiving. Kasi nga, syempre importante silang tao sa buhay mo. Tapos mas gusto mo ba na meron kayong conflict kesa doon sa yung few days, weeks na magkakasama kayo, masaya kayo. So yun Maganda po. yung attitude mo kasi normally, sa bunso, hindi ganyan. Di ba? Normally sa bunso, naghahanap yan ng, generally Sabihin, speaking. oo. Parang, laging inuutusan ng bunso. Nautusan ka ba lagi? Well, kasi po, nung ako'y bata, sakitin po ako. Hindi pwedeng utusan. Inuutusan rin naman po, pero hindi siguro kagaya nung trabaho na ginagawa po ng kuya ko, ng ate ko. So meron din po akong task, pero konti lang kasi po mamayang gabi nilalagnat na ako, papasok ako sa umaga, mamayang gabi may lagnat na ulit ako. Ganun po ako kasakitin. Talaga. Thank you for that. No? Yan, may makikita tayong maganda doon na hindi porket pangit yung sitwasyon, papapangitin mo pa. Opo. Yun No? nga po yung sa ganung sitwasyon, yung iba sinasabi, ilang araw lang yung ibibigay mo sa amin, ayoko na yan. Yung parang ganun po. Ayoko po nung ganun. Pwede kang magtampo or something. But, Sa'yo na lang yung konti mo, parang ganun. kasi mahalaga yan kasi we cannot choose our situation. But in Yes. your case, you have a good heart na nakita mo na, teka, gusto kong gamitin ito para mas maging of service pa po them and learning to love them more, no? Opo. Okay, si Sister Nan. Ako naman, kasi ang tatay ko sundalo, wala din lagi. Mm. Yun din, yung natuto ako ang nakuha ko na doon, yung matuto kang sumunod sa rules. Yung nga, sabi ko sa'yo, hindi pa martial law na sa bahay namin. Na lalo na akong ate, lagi ako sinasabi ng nanay ko, pag wala kami, ikaw maging nanay. Tapos yung pangalawa, pag wala kami, ikaw ang kuya. So natutuma ko yung gano'n na laging may susundin kang parang dinumero ka. Hindi ka naman nasa academy, kumaga PMA, pero may dinumero ka na. Yun, tapos lagi. Pero nasa loob ko noon, sabi ko, lagi naman siyang wala dito, pero utos ng utos. Parang sa loob ko gano'n. Na wala naman siya kasi nga, nasa destino siya palagi. Tapos pagsusulat pa siya, alam mo, pagsusulat pa kami sa kanya. Tapos mali yung English mo, ibabalik niya. Oo, ganun ka. Grabe yung tatay Strict nga ko. po. Stricto masyado. Tapos pagka ang grade mo, hindi ka number 1, hindi niya aatenan yung So, graduation. paano how did you respond to all of this? Eh, How di did you grow? Kasi laging sinasabi, anak ka, Oo, dapat oo. sumunod. Oo. So yun, natuto kong sumunod na parang pikit mata na wala kang choice na sumunod kasi wala ka namang pupuntahan. Naisip ko kaya mag-Stokwa nung anong grade Stock ba mo ako. talaga. Oo. Kaya lang, alam mo, naisip ko, uminom ako ng ano ba yung ininom ko? Basta may ininom ako eh. Akala ko, mamamatay ako no, grade 3. Tama na yan, grade 3. Tapos lalayas ako. Alam mo, naisip ko, pag lalayas pala ako, paano ako kakakain? Saan ako kakain? Yun ang naging epekto sa akin. Tapos ngayon, in realization, maganda pala yung disiplina ng tatay ko kasi matututo kang ma-organize ang iyong buhay habang tinatahak mo yung buhay dito sa mundo. Yun. Okay, so more on
you led a disciplined life, whether you like it or not, kumbaga, yes. di ba? Oo, Pero oo. yun ang naging formation. Nakikita ko naman sa kanya na siya yung kahit mag-isip talagang hindi yan sabog eh. Okay? Siya yung kahit yung lifestyle niya may disiplina, and lahat naman tayo siguro, no? Yung mga especially kami na dinanos namin yun. So in my case naman, sabi ko nga strange. So ang unang wala akong paghugutan. Sabi mo, laging wala ang tatay mo. Ako permanently, wala ang tatay ko. So wala akong paghugutan. And as a kid, I learned, quote-unquote, I learned to be religious, not godly. That was the time that I was, kahit naglalakad ako, I talk to God. I did not know God then. Pag may problema ako, I talk to God. Although hindi ko siya kilala. But somehow that pushed me towards the more spiritual side. Kaya akala nila ang bait-bait ko. Hindi nila alam, rebelde ako. I was rebelling, but pagbata ka kasi, nagre-rebelde ka. Pero sa'yo, hindi rebelde yun eh. At that point, it's more of, that's how you are responding or reacting to a certain situation. Pero, ang nakita ko doon, plus the fact na yun nga, wala naman kayong no love lost between your mom. Although, hindi siya salbahe, okay? She went through a lot. Naintindihan ko na ngayon kung bakit siya ganun. At that point, hindi ko naintindihan. Pero one thing that she taught me is to be independent to a fault. Ngayon, mas nagamit mo kasi mas alam mo na paano i-manage yung independence mo. Pero noon, yung dalawang bagay nakita ko is sa Diyos ako lumapit. Yung alam mo, yung idea ng ano ba ibig sabihin ng religious na hindi naman exactly religious. Oo, parang ganyan din nangyari sa akin, excuse me, Kuya Ernie. Yung mga barkada ko, magsisimba kami doon sa Krame. Yung dinadala nila ako, sa simba every Friday. Every Friday, tapos titingin kami doon. Yun ang parang naging outlet ko na yung parang maghanap pa ng, parang may hinahanap mo yung katiwasayan ng ng kalooban. Yung sense of belongingness ba na hindi lang basta hindi kaya sa pamilya nga, pamilya, so what? Pamilya lang. Pero you don't feel that sense of belongingness. Sa kanya maganda kasi she created it. See? Wala yun doon kasi nga hiwa-hiwalay kayo, but you created it. No? Well, in our case, pareho yata kaming rebelde noon at that point. Pero yung pagre-rebel, ayun na nga. Rebel without a cause How daw. does, ano nga dito is family as God's design. Anong ginagawa ba, anong niluluto ng Diyos noon at that point? In my case, no matter how bad the situation is, sa akin magnet ang Diyos. Na sabi nila, kasi bata ka, wala ka namang alam. Galing ako sa private school. So sabi nila, ganito ang Diyos, ganyan ang Diyos. You absorb very little. But there was no other way na pwede kang paghugutan. So sa Diyos ka umuhugot. And another thing is, learning to be independent. Na bata pa ako, independent na ako. I make my choices, I make my decision, and everything. In a sense, that's good. No? Hanggang sa makita mo na kailangan ang Diyos kumilos doon kasi may diferensya na sa mobra na. So makita natin dito, yung pinag-uusapan namin, unang-una is saan kami nang galing para, ayan nag-open up kami. Saan kami nang galing? At yun nga, what did we see at that point? Wala pa naman tayo nakikita na at that point. Pero somehow, kaya ho natin pinag-uusapan tayo, that even at that point, kumikilos na ang Diyos sa ating buhay. Na sabi nga, yung kanta ko nga na, were you there? Na even at that point na magulo, sira ulo mo, rebelde ka, andun ang Diyos na kumikilos sa buhay natin. Sabi ko nga kanina kay Hyde, minsan, noong araw, ngayon tawag natin dyan trauma. Di ba? Opo. Noong araw, walang ganon. Ang alam natin, mahal ako nito kaya ganon di ba? Disiplina lang. Ha? Disiplina lang. Disiplina lang. And for me, it's good. No? Somehow, it's still good na dinanas natin yon. Kasi kung hindi tayo ganito ngayon. Now, sa Psalm 127 nga sabi, unless the Lord builds the house, they labor in vain who builds it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. So, maikling-maikli, what's your take? Na yung family po, regardless of if it's functional or what, Or dysfunctional? yes, si Lord pa rin ang nagput nung mga taong yun in that family. So kaya po yun talaga yung tingin ko doon na
treasure what you have. Kasi yung pamilya mo na yan, si Lord pa rin ang nagbigay niyan. And whatever it is, kung ngayon man magulo or hindi, God is working sa bawat isa sa inyo. I hope you're listening right now to what she's saying because some of you actually, some of them are really going through this. At iyon ang dahilan kaya natin pinag-uusapan ito. Hindi rin naman namin naintindihan noon. Ako naman, kasi, ngayon nakita ko na kung hindi ang nanay ko yung Catholic na non-practicing, tapos ang tatay ko ay Muslim na with strict rules talaga na dapat ang tatay, yung kumbaga totalitarian rule. Parang yung tatay ka talaga. Ay, ganyan ko na-realize na yung pinakita na role ng tatay ko, ganun pala ang Diyos, tatay. Na akala natin yung disiplinang nangyayari yung mga pangyayari sa buhay natin ay ikasasama natin. Later on, ma-realize natin, we became better persons after nung yung unos sa buhay natin. Kasi ang tingin natin doon, parang, nagre-rebelde kasi pinagagalitan nga, ganito, bawal lumabas, bawal magpaligaw, mga etc. Ganon. Pero ngayon, na-realize ko na kung hindi ganon ang magulang ko, wala akong patotoo. Totoo yun. No? Sabi nga, walang accident. Kaya dito sa Psalm 127:1, sinasabi ni Lord, ay, ako nagpadala niyan. Tama lang sa iyo yung nanay mo. Opo. Yung tatay lalo. Ay, wala yung tatay mo. Ako nagpahintulot, wala yung tatay mo. Yes. Para ako maging tatay mo yes, in the long run. Oo. So, Romans 8:28 talaga. Although yung those who love God, medyo hindi pa natin Hindi naintindihan. pa natin, yun. But he was bringing that. So, what God is saying is, I'm orchestrating all of this. You may not understand it now. But eventually, you will, di ba sinasabi, isang araw pasasalamatan mo ko. Yes. Di ba? So, napakaganda na ngayon na-realize natin yon na wala naman sigurong normal na tao na hindi dumanas ng salitang trauma. Lahat tayo may trauma. Although some may be very, very difficult trauma. But again, sabi nga dito, without God, so eventually, we need to put our trust in God. Yes. Na siya, para mo sinasabi, Lord, ang gulo ng buhay namin, sabihin na nga natin, dysfunctional. So, what God is saying, ba't yung bigay sa akin? Di ba? The earlier, the better. Huwag mo nang pahabain yung, kumbaga, yung dinadanas mong hirap. So you will see, the word is, so you will see what I am doing. Yeah. Kasi hanggat din natin nakikita yun. You don't have to understand. You just have to keep your faith in God. Gusto ko yan, pakiulit. You don't have to understand. You just have to keep your faith in God. Ayun na nga, the problem is people, parang, Lord, paki-explain nga, parang, actually sa buhay Kristiyano, pag lagi kang humihinga ng explanation, you will never understand eh. You will only understand after you operate in faith talaga eh. Because that's the time, kumbaga in a sense, when you operate in faith, humble eh. Di ba? Willing ka sa, okay. Ngayon maintindihan mo na. Bakit? Marunong kang makinig eh. Marunong kang maghintay. Ito, paliwanag nga, Lord, pakinga. You will never understand. Okay. Okay, what faith practices did you observe at home? And how did this shape your personal faith journey? Okay. Gusto ko to. Ikaw. Ano po, very important po sa amin talaga yung uma-attend ng fellowship, ng prayer meeting. And naalala ko po talaga yung isang instance na since ang tatay ko nga po, ang background ng family niya is Seventh-day Adventist po siya, yung tatay ko. Although siya naman po, non-practicing din. Pero kapag ka po yung magsisimba kami, ano po siya, nakasupport naman. Minsan, ihahatid, ganon. Tapos, bata pa po ako, hindi pa po yata ako nag-elementary nun. Naalala ko talaga, sa PICC pa po noon ang comfy. Ayan, nahalata yung mga age po. Yun. So, naalala ko po yun na kaming apat, ng mama po, tas yung dalawa kong kapatid, naghihintay na po kami ng jeep kasi nga paalis na. Tapos nung paglingon po namin, yung tatay ko tumatakbo kasi sasama siya sa amin.
Opo, so yung feeling na yun po talagang since then hanggang ngayon, parang nire-relieve ko siya na parang ang sarap sa pakiramdam na yung buong family sama-samang magsisimba. Iba man po yung siguro yung maturity, yung commitment ng bawat isa sa amin, pero yung moment na yun na magkakasama kaming lahat para magsimba, pumunta kay Lord, talagang napakasarap po sa pakiramdam ko. How true. Ayun How po. true. So yun po yung faith practices na talagang for me very important po yung palaging umattend po ng fellowship and yung tinanggap po yung si Lord sa bahay namin. So yung prayer meeting po sa bahay. Ang ganda kasi yung parents mo nag-initiate noon. Opo, nung ako Yun na naging formative mo sa buhay, Opo. formation sa buhay ang mo. mama po ay uma-attend na po siya. Since ako nga po yung youngest, parang yung panganay pa lang po namin, uma-attend na po ang mama. So, ang papa naman po, yung nasa-share po minsan ng mama dito na ang inaayaw lang po ng papa kasi pag sumasama po ang mama sa outreach doon sa Laia, late na po nakakauwi. Parang umuwi po ang papa from Manila, tapos pag uwi niya ng bahay, wala pa ang mama na gabi na. Okay. So, yun lang naman po yung naging conflict nila. Pero kasi nga po, the whole time, halimbawa, nandun naman sa Manila ang papa. So, mama po, support po siya sa workers, sasama siya sa mga prayer meeting doon sa San Juan. So, kaya po nung ako po, nagkamuwang na ako, nandun na po, yun na yung practice na sumusuport sa prayer meeting. Oo. Yun po. Yan maganda yung sinasabi natin, you create the environment Amen. and allow the people to assimilate themselves as they see it fit. You did not parang kumbaga walang persahan, walang brasuhan. Kagaya sa Yes tatay po. mo na naghahabol para sa mama. Because you created that, tawag ko nga dyan is, ang tawag dito, environment of grace. Okay. Ito medyo matindi. Oo, sa amin kasi wala talagang hindi Christian ang practice. Pero napaka-stricto ng tatay ko kasi ang isang natuwa ako doon yung practice niya na he prays 5 times a day. Tapos yung talagang solemn, yung huwag mong gagalawin siya, o hindi pa pwede lumapit sa tatay kasi nagpipray pa. Tapos, hindi kami kakain muna kasi nagpipray pa ang tatay. Ganon. Napaka-grabe yung paggalang sa ama. Talagang mataas ang ng paggalang sa ama. Tapos, ang natutuwa ako talaga, ngayon nasasabi ko natutuwa ako kay Lord, may mga kaklase akong sinasama ako na magsimba. Meron kaming grupo, ang pangalan namin LIL, L-I-E-L. Nakalimutan ko na, basta LIL na grupo kami. Pupunta kami sa simbahan lagi-lagi. So yun, ngayon na-realize ko, si Lord pala, naroon na kahit hindi ko pa siya kilala. Tapos yung practices ng tatay ko, magandang gayahin na yung paano yung sinasabi nga ni Pablo na pray at all times, ganon. Tapos yung pakikipag-usap sa Diyos. Kasi mga klase ko, nakikita ko sila, nagsasalita sila dun sa estatwa. Sabi ko, estatwa, hindi ko naman alam mo kasi noon eh. Okay. Sabi ko, nakikipag-usap sila sa estatwa. Tapos, dahil hindi ko nga maintindihan, nagaya-gaya lang ako sa kanila. Ngayon ko na-realize, those were initial steps of ni Lord para papunta sa Kanya. Kasi kung wala yung initial steps, hindi ko alam na yung pala ay practices ng mga taong gustong lumapit kay Lord pero in a different way lang. Maganda sa inyo, although he has a different religion, he became a role model as someone who has really took his religion seriously. Yes. Okay, of course we differ from the faith of the pero yung bata ka so pag bata mo, it's more of impressionistic ka, di ba? It's more of impressions dahil hindi pa naman kaya ng mind natin. But at that point, nakita mo na yung isang taong ito na pinapahalagahan yung kanyang Diyos na pinaglilingkod. And it's a very good role model in a sense na, of course, eventually, nakita mo yung tamang pamamaraan. But at that point, dahil nga ang bata, naghahanap lang ng parang role model, and that was a good role model, no? In my case, sorry, walang dasal, hindi kami nagsisimba. Maski po sa school, walang... Ayun, yun sa school. Tapos, isa pang, kaya ako tumigil sa pagsisimba kasi ang turo noon, that was the time I became rebellious. Because during that time, ang turo ay ito, one Sunday hindi ka magsimba, sa impyerno ka pupunta. Oh. So it was the wrong Malupit ang doctrine. Diyos.
So, galit ako sa Diyos. Doon ako nag-umpisang magalit sa Diyos na ano ba naman to, isang ano lang. Kasi nga, during that time, wala namang Bible reader sa amin. Wala naman akong alam. So, in my mind, siguro hindi naman consciously na galit ako sa Diyos. Pero in my mind, anong klaseng Diyos to? 'Di ba? Na isang Sunday lang eh. Kaya naging scrupulous yung conscience ko. Na, sorry salita lang ako ng gago. Halimbawa, andun na ako lagi so it was not good. In a sense na I had a lot of guilt feelings. I have a lot of I find a lot of fault in myself. Kasi ang nakita kong Diyos ay yung Diyos na sobrang mahigpit. Sobrang magkamali ka ng konti. So, from that time on hanggang mag-college ako, I was rebellious. Kasi yun yung nakuha kong impression. One time, nag-grocery kami ng mother ko. The problem is this. Bisaya siya. So, Hail Mary, pulog-puris. Wala, hindi natapos yung rosary. Kaya tawa ako ng tawa ng galit siya. Hindi na tayo magro-rosary. Anyway, so seriously, wala. Pero ang kagandahan kay Lord, I was in private school until grade 4. Ako na rin ang nagsabing ilipat ako sa public. Pero sa private school, somehow na-mold siguro, in the indirect way, na-mold yung may Diyos. No, ganito ang Diyos. Although may mga maling konsepto. But the thing is, somehow, andun yung salitang Diyos. Andun yung salitang, parang, eto ako. Pagkatapos nung high school, grade 5, grade 6, merong catechist. So hinahabol ako ng Diyos. Yan ang masasabi ko lang. Di ba? Hinahabol ako ng Diyos. Kasi pag hindi ko hinabol saan makakarating ito? Anyway, Deuteronomy 6:6-7, this will apply to you, no? And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you rise. When you are down, meaning sleeping, and when you rise. So, ito yung sinasabi na laging ang awareness ng Diyos dapat ang nandoon sa pamilya, no? At nangyayari na naman ngayon yan sa atin. Pero at that point nga, that's the problem. And sinasabi natin, God was already working at that time, no? At that point in our lives. Okay, ngayon, next. How did your family show love and correction? Ay, gusto ko to. How does this compare to God's discipline and grace towards us? Discipline. Hindi. Ano po kasi, growing up po kasi, parang since ako nga po yung youngest, nag-observe na po ako sa mga kapatid ko, sa tatay, nanay ko. And thank you Lord naman po, by God's glory. Mababait po sila. Pero sa parents mo, anong klaseng discipline? Ayun po, kasi po sabi ng nanay ko mabait daw po ako. So parang never po akong napalo or siguro po may time na hindi ko lang po pagka po noon nagtatantrum po ako pagka late ako nagigising and malilate ako sa lakad ko. Sabi na nanay ko, ikaw yung late nagigising tapos kami ang kakagalitan mo. Binalik sa'yo. Oo, yung ganon. Yung parang sa akin, sabi ko gisingin niyo ko. Sabi, ginigising ka nga. Hindi ako ginising kasi hindi ako nagising. Yung ganon po. So, yung mga ganon lang naman po. Pero yung kumbaga, yung matigas ang ulo, nangaaway, yung mga ganon. Pero Wala sa naman po. mga kapatid mo, how were they disciplined aside from you? Siguro, sorry ate, siguro po sa aming tatlong magkakapatid, Sorry, nahirapan, ate ilalaglag yung kapatid. Parang siguro po kasi panganay siya. Parang siya po yung nakita ko na mas nagka-problema ang parents ko. Kasi nga po, siya yung medyo outgoing. So, may mga instances, nakita ko po dati na parang napalo po ang ate ko, napapagalitan. Yung kuya ko po, hindi rin po, wala rin sa kanya, hindi rin po siya napapagalitan kasi po, kung may magsasabi na mabait ako, feeling ko,
Mas mabait po yung kuya ko. Talaga. Kasi po parang minsan ako magrereklamong ganyan. Tapos siya talaga magpa-find siya ng way na para to give compassion to that person. Ganun po siya. So, ganun din po yung tatay ko na parang kapag ka meron pong halimbawa may lalapit, tapos parang syempre ikaw isipin mo, dapat ba silang tulungan? Yung ganun. Hindi ba parang mali na kasi ganyan-ganyan. Pero sila, ang thinking nila, nagsusumikap naman yung tao na yan. They try their best. Positibo ang tinitignan Opo, nila. yung ganun sila na kung bakit katutulong. So, ang akin po, yung pag-discipline nila sa akin is more of example. So, meron man po sigurong instances na medyo, syempre po, nag-slip pa rin po yung ugali. Pero more on, pinagsasabihan lang po. Okay. Tapos, wala naman pong pananakit na nangyayari. Wala naman pong ganon. Pero yun nga po, ang akin, yung character ko is more on yung minomodel nila sa akin. So, Okay, ganun. okay. So maganda, dahil ang magulang mo were really not just being a parent, mali, palo, hindi eh. They were not reacting, they were responding to the situation, which is very important, no? Panahon namin, hindi. Okay. Ate Nene. Naku, nung panahon namin, ay, yung pangalawa kong kapatid, yung pinagpala ng Diyos yung sa Tagaytay. Naku, lahat ng parusa naranasan, hubaran ng salawal, lumuhod sa asin. Kasi siya yung talagang, alam mo, nagpapahabol sa nanay namin. Yung nang nakakatawa, Lalaki? oo, lalaki. Ang nakakatawa sa parents namin, pag ang nanay namin nagparusa, pwedeng i-absuelto ng tatay namin. Pagsasabihin ng tatay, oh, absuelto na yan. Pero pag ang tatay nagparusa, Judgment walang absuelto yon. Oo. Doomsday mo talaga yon. Ako one time lang ako napalo ng tatay ko. Actually, sa tanang buhay ko one time lang. Yung hinatid ako galing sa duty, nakita niya hinahatid ako ng lalaki sa tricycle, ha. Tapos nung nasa bahay na, bakit ka nagpapahatid? Ganun. Wak! Dito sa likod talaga. Pero yung nanay ko, marami din akong kurot-kurot kasi bilang ate. Oo. Pagka hindi ka natingting, gano'n, pag hindi mo binantayan yung mga kapatid mo, kasi panganay nga ako ang may kasalanan. Lahat, kahit na gulo nila, ako may kasalanan. Eh, yung pangalawa talaga, very naughty siya nung bata pa, na nagpapahabol. Tapos, pagkasalanan niya, pag makakain kami, hati-hati, tatabunan niya ng kanin, yung ulam niya. Eh di, siyempre masasaway. Tapos, ako na naman ang masisisi. Naging ganun din ba ang disiplina mo sa anak mo? Ay, oo. Naging ganun din. Kasi akala ko yun ang tama. Correct. Alam mo, akala ko yung anak ko na yung walking talaga, yung walking as in walking. Tapos yung pinaparecite ko pa siya nung nakailod na kami, pinaparecite ko pa siya ng Ephesians 6:1, pero pinapalo ko siya. Akala ko kasi tama yun. Oo, yung may physical talaga. Kasi Yun. nga, tayo, ngayon, kasi ganito, no? Whether we like it or not, ang tingin natin sa lahat ng ginawa ng magulang natin, tama yun. Yes, oo. Unfortunately, kahit yung mali, nagagaya natin. Kaya pareho kami ni Nene, hindi ako namamalo, nanggugulpi ako. Kasi pag ako pinalo, belt dito, kawayan dyan. Dumudugo yan. Kaya lang pagkatapos sabi ng nanay ko, anong gusto mong ulam? Kasi nagigilty rin naman siya. Ang problema, akala ko tama yun. Oo, yan na nga. So the thing was, nagkaroon ng intervention ang Diyos sa akin na I realized na at a certain point, kasi pinalo ko si Mariel, maliit pa. I mean, hindi lang palo. Tapos, nagilty ako. So, gusto kong takasan yung sitwasyon. So, lumabas ako para pumunta sa kotse. Para malis. Kasi alam mo lang, pasama mo lang, mali yata, di ba? Ang nag-open ng eyes sa akin noon, kapapalo ko lang sa anak ko, she's about 5 years old, umiiyak, kapapalo ko lang. Andyan sa harapan ko, nagpapaalam, bye-bye, Papa. Grabe yun. Yung love, po. Sabi ko, nagbabay pa ito. Pagkatas ng ginawa ko, parang, sabi ko, dali, may mali. No? And that was the start. Ayun na nga, yung sinasabi natin na ang Diyos kumikilos. No? Although hindi pa rin ako matinong-matino nun. God was opening our eyes. He was not making us feel guilty about it. Yes. He was making us realize that, okay,
it's not an excuse na dysfunctional yung pinanggalingan mo, but I'm letting you see in a right way. Yung sinasabi natin, yung pag-ibig ng Diyos, ang ibibigay niya sa'yo, at yun ang magbabago sa'yo. Yes. Amen. Yun ang magbabago sa'yo. Hindi yung may nagsabi sa'yo, mali ang ginagawa mo. Not unless ang Diyos ang kumilos sa'yo. Totoo yun kahit sa mga nanonood. Kahit na ano sabihin mo, pero hindi ang Diyos ang narinig, hindi magbabago yan eh. It's really the love of God na magbabago sa kanila. Okay. Ito medyo mas matindi-tinding tanong. In what ways has your family experienced brokenness, and how can God redeem family wounds for growth and testimony? Sa Joel 2:25, gusto ko sa Joel 2:25. Tingnan mo. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, this consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent to you. So sabi natin, akala natin, ang blessing sa Diyos nanggagaling. Pero yung mga pangit na pangyayari, Diyos din yun. Yes. Both the Nag-allow. blessing and the curses are coming from God. Pero ang ganda dito, sinabi niya, I will restore you the years na dinanas mo. So, ewan ko dito, masyadong maganda yung background. Anyway. Oo nga po, napapaisip nga po ako, anong mas brokenness? grateful ka ngayon, di ba? Opo. Parang kung meron man po kaming siguro challenge po na na-experience as a family, recent lang po, nung 2019, very remarkable. Kasi ang dami po namin pinagdaanan nung taon na yun. Yun po yung time na ospital yung lola ko, bandang January po ata. Tapos tatay ko nabalian ng buto, yung femur bone niya po. Tapos bumalik sa ospital yung lola ko. Tapos November na stroke ang mama. December namatay yung isa ko pong lola, hindi yung nagkasakit nung early Ayan, year. drama series. Ayun nga po, talagang nung pagdating po nung December, parang sabi ko po talaga kay Lord, sabi ko, Lord, parang wala na akong nararamdaman. Sabi ko, bakit parang manhid ako? Yun po Dami yung, nga kasi nung yun pain. po yung sabi ko, wala akong nararamdaman na nagagalit ba ako, unfair ba yung sitwasyon, wala akong nararamdaman na ang hirap ba, basta parang sabi ko po, why do I feel numb? Sabi ko pong ganon, na parang yung tuloy-tuloy yung mga nangyayari, na parang nung last na, parang sabi ko, how will I react to what is happening right now? So, sa amin po, as a family, nung nangyayari po yun, thank you Lord na parang may time po na papasok ako sa office, mamayang gabi, pupunta ako sa ospital kasi akong bantay pang gabi. Bukas ng umaga ako, nasa office ako, ang nasa ospital yung nanay ko. Tapos, sabay pa po yun, yung lola ko nasa isang ospital, yung tatay ko nasa orthopedic. So, ang tanungan namin tatlo, sino magjo-duty ngayon sa orthopedic? Sino ang magjo-duty ngayon dito sa Taguig? Yung ganun po na, thankful po ako at that situation kasi yung iba pong family members, nakikita natin, hindi ako pwedeng magbantay. Siyempre, kailangan kong magtrabaho. Paano ako makakapagtrabaho kung magpupuyat ako? Yung meron pong iba na ang response doon sa situation is, ayaw nila mag-take ng responsibility kasi they are holding responsibility na. On our part po, thank you Lord po ako kasi, hindi ko na-experience na parang kapag ka sinabi mo, ate, pwede ikaw muna magbantay or ma, kaya mo pa ba? Kasi syempre po senior na rin yung nanay ko and then baka mamaya siya naman yung samaan ng pakiramdam. Pero thank you Lord po kasi parang whoever is available, whoever can, will take it. Ganon po kami nung situation na yun. And ganon din po yung kuya ko na siyempre po, since nasa Australia po siya, so siya naman lagi po checking on us, kung mayroon po siyang kayang ibigay na financial na support, napakalaking tulong po dun sa nangyayari po sa amin. So, thank you Lord po kasi parang wala yung, alam mo yun, wala yung batuhan na ikaw, konti lang ng tinulong mo, ikaw, bakit hindi ka nagbabantay? O magaling ka nga, ikaw nandyan, kami dito, hirap na hirap. Wala pong ganon na parang nag-work po kami as a team. So thank you Lord po, so hindi po siya broken. Actually po, parang dun ko nakita yung work ni Lord dun sa family namin na since, yun nga po, parang
yung isa't isa yun yung treasure mo eh. So paano mo pa siya pag-iingatan? So thank you Lord kasi po no matter how difficult the situation, I know na yung family ko buo. I know na yung family ko supports each other. And I know yung family ko loves each other. Na parang instead of you feel bad about something or you feel bad kasi someone is not giving much as you are. Pero what you see is parang thankful ka kasi hindi ikaw lahat. Thankful ka kasi, oy may 20%, oy may 30%, oy naka 100 tayo. Yung ganun po. So thank you Lord po kasi it is a challenge, it is very difficult. Kasi po yung lola ko, we almost lost her eh. If you remember po, Minister, pumunta pa po kayo sa bahay, pinray over nyo ang lola ko. Yung akala mamamatay Opo. na. Parang yun nga po yung gusto mangyari ng mama. hindi naman po. Pero ayun po, sa kaka-89 niya lang po nung December. December ngayon? Praise God. Kaka-89 niya lang po nung December 17. And ngayon pong 2026, magna-90 na po siya. Alam mo ba, nagpapaalam na siya, no? Opo. Ay, nandiyan niya nga po, sabi niya nga sa akin, yung damit kong susuotin, nandoon sa cabinet, hanggang dito yung, talagang ginanon niya pa sa akin, hanggang dito yon nandoon mo makikita, nagbibili na po siya. And thank you Lord din po, kasi yung moment po na yun din po yung parang, time na talagang nakuha talaga ako ni Lord na, yes Lord, completely sa'yo na ako. Yung nangyari na yun yung talagang sabi ko, hindi po ako dancer, hindi po ako singer, pero nung moment na nangyari na yun, talagang sabi ko, Lord, kahit anong ipagawa mo sa akin, kahit pasayawin mo ako na parehong kaliwa yung pa ako, kahit pakantahin mo ako na wala naman po akong ganong talent, pero gusto ko pong magbigay ng thank you sa'yo, gagawin ko po lahat. Kaya yun, parang dun po talagang nag-twist yung yung commitment ko kay Lord. Lumalim yung ka. Yes po. Dahil doon sa challenge na yun. Kaya po mga kapatid, kung nasa situation po kayo na napaka-difficult, hindi ko po alam kung ano man yan, kung sabay-sabay man po yan, kung napakabigat man po yan, take it from me po na dadating po kayo doon sa point na thankful ka sa pagkakataon na meron ka ngayon kasi yan yung gagamitin ni Lord para mas magkaroon ka ng mas magandang relationship sa Kanya. And kapag may maganda kang relationship kay Lord, nothing can go wrong. Yes. Alam mo, yan yung tinatawag ng mga turning point, Yes no? po. Landmark event Exact. sa buhay mo. Opo. Na minsan nasasayang ng ibang tao because they only see the negativity, the Yes pains. When you can see something good out of it, no? So, ngayon pa lang kino-congratulate ko na kung sino man mapapangasawa mo. Napakapalad, Napakapalad at mag-iingat sagot namin ito. Mandami sa dadaanan. Ayan, may time pa naman tayo na Ayun. Ako naman, ang pinaka-trahedya talaga when we lost our mom. Tapos ang maganda pa, sabi nga nila parang MMK, my mother was dying in the hospital and my father was receiving the AFP Soldier of the Year Award sa Manila. At the same time. Yes. Tapos, nung sumakay na siya ng barko, ang nakakalungkot pa, hindi nakatuloy agad sa Pangpang. Naghihingalo na yung nanay ko sa Zamboanga General Hospital. Kaya yun, siguro dahil sa pangyayari, parang, alam niyo, hindi ako nakaiyak. Hindi ako yung yung sumigaw na iyak, tumutulo lang yung luha ko nung namatay ang nanay ko. Tapos 1 year akong tulala kasi hindi ko matanggap na namatay ang nanay ko kasi close nga kami ng nanay ko dahil ang tatay ko laging wala. Tapos yung nabasa ko pa yung sulat nga ng nanay ko na, Ding, kung nasaan ka naroon, alalahanin mo may anak tayo. Gaya, nabasa ko yung sulat na yun. Kaya parang ang simpatya ko talaga sa nanay. Kaya tuwing magbibiroan sila, pag daw nagkahiwalay, kanino kayo sasama, siyempre lahat kami sa nanay. Yun talaga ang now I realize, kung hindi nawala yung nanay namin, hindi ako papakinabangan ni Lord. At saka hindi ka lalapit sa Father. Oo. Tsaka hindi ko mapapatawad siguro yung tatay ko. Kasi nung nawala, nakita ko na ang tatay ko, yun nandun naman siya, kaya lang dahil nga sa trabaho niya, doon ko naintindihan na talaga yung trabaho niya, yung demand ng duty ng trabaho niya, ay lagi siyang wala sa amin. So, yung nanay ko, nung sinasabi niyang, anak, ikaw magiging ate, kasi panganay, magiging nanay ka, doon ko na-realize yung ang laki-laking responsibilidad pala yung binigay sa akin ng Diyos.
na sa aming pamilya. Kaya nung hindi ko naman sinasabi, buti nga na nangyari sa akin na yung nabuntis ako na after yung kasi nga nagre-rebelde ako sa tatay ko, parang kailangan kita kasi teenager ako, kailangan ko, hindi ako nanay ng mga batang ito. Ganun siya sa, hindi ako nanay ng mga batang ito, ba't ako mag-aalaga sa kanila? Ba't ako mag-aano sa kanila, mag-iintindi? Teenager nga ako, ganun ang sinasabi ko, kaya nagre-rebelde ako sa tatay ko. Kaya nung merong lumapit, may hiningi, ibinigay ko lahat. Oo, yun. Biruan nga namin, ano. Kaya delikado yung mga shoulder to cry Oo, on. yung shoulder to cry on. Hindi lang Anyway, Oo. ano yung good testimony that comes out of that? I thank God na dahil dyan, na-realize ko, una, na ang laki nga pala ng ni Lord sa pagpapahalaga ni Lord sa mga panganay. Kasi ikaw magiging modelo ng mga kapatid mo sa paglapit sa Kanya. Yun na yung... Nagawa mo naman. Ha? Nagawa Thank mo you, Lord. naman. Kasi yung brother ko, nung una, naging Christian na nga ako, ang ano ko mag-preach sa kanila. Tapos alam mo, sabi ng pangalawa, alam mo, the best preaching is by example. Tapos yung nga, nag-slow down, nag-melo na ako. Pagkatapos nung one time sinabi niya sa akin, ang tawag nila sa akin nung bossing. Kasi nga, parang bossing nga ako kasi nga, parang nagaya ko yung disiplina ng tatay ko na, gawin niyo to, gawin ganyan, ganyan. Tapos nung lately, alam mo, sabi ng brother ko, si Pastora, na gano'n na yung tawag niya, hindi na yung bossing. Kaya sobrang pasalamat ko kay Lord na ako yung ginawang panganay. Dati hindi ko appreciated na akong panganay. Kasi bakit ako bibigyan ng responsibilidad? May sarili din akong buhay, gano'n-gano'n. Kaya yun, yung pagre-rebelde ko nga sa tatay ko, nag-result na naging single nanay ako. Pero nakita ko yung pag-ibig nga ng Diyos, Kuya Ernie, na kung wala man ang tatay mo, nandito ako. Kaya nga ang tawag niya sa akin, nung tinawag niya ako, my child, your sins are forgiven. Come and follow me. At tapos naalala ko, kanina, pinaalala niya yung Isaiah 54:4 na, you will forget the sins of your youth. Kasi nga yung ini-insist ko na, teenager ako, dapat may sarili akong buhay. Ngayon, sinabi niya, you will forget, hindi ka mapapahiya. At totoo naman, hindi niya ako pinahiya. Amen. Dahil doon. At ang natutunan ko, yung nga, ikaw ang role model, dahil yung sa gaya ng sabi mo, na ikaw ang ate. Yun ang hindi nila pwedeng i-discredit kay Jesus. Na binago ni Lord ang buhay ko, yung dating manginginom, nagyoyosi, nagparty-party, na bago talaga ang buhay. Amen. Alam mo, doon isa sa pag pangyayari nakita yun. kong good testimony sa'yo, na kung di nawala ang mother mo nga, you will not make any effort na somehow mag-reconcile sila ng father niya. Because before your father died, naging maganda yung reconciliation niyo. Okay. Sa akin, rebelde ako at that time. Nagka-cancer ang nanay ko, 4th stage. I was more of a very obedient child na ang alam ko dapat suportahan ko siya. So financially, everything, lahat, mag-aalaga. Unfortunately, my heart was not there. Salbahe talaga ako. I tried, but I could not. To the point na nakapag-usap naman kami before she died. Somehow, nakakatuwa nga kasi siya pa yung nagsabing, sorry ha. Dumating yung point na, doon, hindi ko pala intindihan lahat yun. Pero alam mo yun, dadalawa na lang kayo na wala pa yung isa. Pero yun nga, isang tinuro sa akin ng nanay ko is maging independent eh. Kasi maaga siyang nawala at may 20s nawala na siya. Ngayon, looking back, ano ang good testimony doon? God gave me a good mother. Not in the way that we would understand it. No? Siguro, ikaw matroma, ikaw yung nabuntis, pinalayas ka kasi nabuntis ka, hindi mo alam saan pupunta, probinsyana ka, all of these things. And those things were working in her mind and she didn't know what to do. So even at that point, siguro ng bata ko, she was confused. So hindi ko makita. Pero ngayon nakita ko na she made a lot of sacrifices. And sabi nga, hindi ko naman sinasabing gusto kong mabalik yung mga pangyayari. Pero if I were to choose a mom, I would still choose her because she gave all her life. Pwede siya mag-asawa eh. In fact, may dentistang nag-alok sa kanya. Ang sabi lang niya, hindi pwede kasi pag nagkaanak tayo, hindi mo mamahalin si Erning. So, it took a while. No? Even now, I have to admit, still a process that's going on. But I never blame God for that because nakita ko na
you made all these things work so that I would come to you. God was pushing me to God. Because yun nga, dumating sa point na to Him, no? To the point na, yun nga, yung tinawag niya ako as a worker at ayoko nga, dahil sabi ko, anong gagawin ko? Wala, may ang daming responsibility. Eh, hindi niya ako ginamitan ng Word of God kasi matigas ang ulo ko. Ginamit niya Ladies' Choice. Ladies' choice. The best na yan. Kasi full-time ka. Ayoko nga. Bumili akong libro, wag ko lang siyang marinig. Nandun ako sa Greenbelt. Mag-full-time. Ayoko nga ho. Siguro sabi niya, tikas talaga ng ulo nito. Tumingin ka sa taas. Sabi ko, ano na naman to? Titingin ako sa taas. Pagtingin ko yung Greenbelt, nire-renovate noon. Pati pininturahan lahat. Nasa dulo, yung pati yung Ladies' Choice advertisement. Sinigurado ng Diyos na burado lahat. Na isa lang makikita ko. You've got to be the best. Kaya nag-full-time ako because I knew, sabi ko, pag hindi ako nag-full-time, hindi matutupad kung ano yung nga, Jeremiah 29:11. Yun ang pinahawakan ko. And that's my testimony. In spite of all these dysfunctionalities na nangyari sa akin, it was meant for that moment. For that moment when He said, give everything up. Because I want you to be the best person that I have planned. And now, at my age, it's happening. I'm not the best preacher. No. The best Ernesto na pilano pa niya, even before the foundation, the best Heidi, the best Nene. Now, without all of this kakungkrungan na nangyari sa buhay natin, we wouldn't be able to say, salamat ha. Yeah. We wouldn't be able to tell people, mabait ang Diyos. Yeah. We wouldn't be able to tell people, alam mo bang mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Tsaka ako yung lagi ko nasasabi kay Lord, yung ang galing-galing niya magplano. Yung kahit na twisted na nga ang mga incidents sa buhay totoo natin. yun. Oo, doon talaga ako hangang-hanga kay Lord. Pagka-recalling back nga, Kuya Ernie. Ano mo expression mo? Oo. Galing-galing mo Ang talaga, Lord. galing-galing mo talaga, Lord. Kasi, biro mo, no, yung ikaw parang hindi mo na kayang alisin yung hibla ng mga salasalabat sa buhay natin. Pero siya naayos niya. May kaibigan ako, namatay na siya. I've learned something from him. Kasi merong lubid-lubid na, alam mo yung ang hirap ng ganunin, kumawang gunting. Sabi niya, wag. Anong gusto mong gawin ko? Pagtiyagaan mo. Ay, hirap nga. Hindi, pagtiyagaan mo. Pinagtiyagaan. Sabi ko, teka, sandali. May sinasabi ang Diyos sa akin dito. Opo. Na ganun siya eh. Ganun siya. Hindi niya puputol. Ay, ang tigas ng ulo mo, bahala ka na. Hindi ganun ang Diyos eh. Kahit na gano'n kahirap. Di ba minsan pag yung lubid-lubid na talagang ang hirap. Opo. Ang Diyos, He will pick it up. He will do it quietly. Yung words No English, matter- painstakingly. Pains, kaya nga long suffering eh. No? Talang gaganin niya. So sa sinasabi niya sa atin, ganun din, huwag ka magmadali. Dahan-dahanin mo rin, dahan-dahanin mo. Dinadahan-dahan kita, kung binigla kita, putol ka na sa akin. Opo, Kumbaga. nga po. Anyway, we have about 3 more 5 minutes. Mabilis lang naman to eh. Thank you sa inyong dalawa. Thank you, Lord po. What kind of spiritual influence are you called to be in your family? And how can you intentionally model Christ at home? Basahin ko lang Colossians 3:12-14. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, aray-aray humility, aray-aray meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another if anyone has a complaint against one another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Amen po. Siguro po ako, yung role ko sa family, more on parang, nakakapag-share po ako sa kanila ng insight ko. Kapag ka naman po kasi merong mga pinagdadaanan or situation po sa bahay, parang yung parents ko po, they have dealt with it already. Parang they have dealt with it. So parang hindi na siya problema kasi inayos na nila. So parang nalalaman ko na lang siya na, ganito nangyari kanina sa bahay. Minsan po ang mama magsusumbong sa akin, sumama daw yung loob niya kasi nag-usap sila ng ate ko and medyo hindi maganda yung sagot sa kanya. Tapos ako naman po, syempre sabi nga po ni Sister Nene, iba yung authority ng panganay. Pero ako po, I take it as
gusto ko yung ate ko at yung nanay ko ay merong magandang relationship. So, yes, ate ka, pero if there is something wrong, you have to know it. Kasi mas lalong hindi mo mahal yung tao kung hindi mo siya kayang i-correct. So, ganun naman po yung akin. So, kapag ka po nagsusumbong yung nanay ko kung ano nangyari, yung mga pamangkin ko, makukulit, yung ate ko, may ganyan silang o kaya yung tatay ko silang dalawa, medyo merong hindi kakasunduan. Doon po ako, well, thank you Lord kasi parang pumapasok ako, tapos na yung heat talaga ng situation. So, I can talk with them na rational Rationally. na. Opo. So, bakit ganun mo naman sinagot? Tapos sabi ko, di sana sinabi mo na lang ganyan. Tapos parang pagdating dun sa ate ko, iba naman yung point of view niya. So parang explain ko sa ate ko yung point of view ng mama, explain ko sa mama, ganito naman pala kasi yung nangyari, ganyan-ganyan. Tapos, as much as possible po, ang sa akin, you do it calmly. Yeah. Na para po sa akin talaga, if you do it na mataas yung boses mo, shouting, mataas yung emotions, hindi ka po wala po talagang magiging reconciliation doon eh. Walang resolution doon. It will just create more conflict. Okay. So, may time po na parang, yung sa pamangkin ko lang naman po, galing po kasi kami sa labas, tapos pumasok kami, tapos parang ang taas ng boses ko. Tapos na-realize ko, ba't nga ba ako sumisigaw? So, binabaan ko po yung boses ko. Tapos, yun nag-reply ng pamangkin ko, bumaba na rin yung boses niya. So, parang yun po yung moment sa akin na, kung ano yung, hindi, kung mataas man yung emotions nila, try to give it a different way. Correct. Ikaw yung sumagot ng rational, ikaw yung sumagot ng soft voice, ikaw yung try mong mag-butt in ng joke. Pagka po minsan, maski po sa office, parang pag may kailangan ka pong i-correct, tapos sabi ko, kasi nga, sabi ko nga, ganito nga, yung gigil na, Totoo. sabi ko nga, ganito. Totoo, Tapos oo. minsan po, gina-joke ko, Ganun. So parang tatawa na lang. So there are ways po to make the situation light. Okay. So yun po yung nagiging role ko siguro sa bahay na try to connect each other, try to explain each other's point of view para po magkaroon ng understanding, and then wag po nating iwasan na mag-correct ng mahal natin sa buhay. Kasi kung hindi po natin sila i-correct, hindi po natin sila mahal. Amen. Ganun po yung sa akin. Okay. So mahirap man po siguro na you're put into that situation na kailangan mong mag-correct ng tao, pero kailangan mo ipakita na mahal mo sila. Okay. Sabi nga, blessed. Kasi pag sinarinig natin yung peace lover tsaka peacemaker, akala nila pareho yun. Hindi. Pag sinabi mong peace, di ba? Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Di ba? So sa madaling salita, you learn to confront. Like Asian, normally we don't. Opo. But Hindi tayo we're more confrontative. than Asian. We are children of God. Yes. That's why we need to learn. Again, the word is learn. No? We need to learn to confront. Kasi sabi, ayaw mo lang, para walang gulo. Hindi, lalong gumulo eh. Opo. Di ba kasi hindi nyo kinonfront yung issue. And it's not easy, right? It's Opo. not, anyway, we have a little more time. Pareho tayo, ako ang umpire. Pagka nag-umpire na ako, kasi lalaki kontra babae, no? Tapos yung mga kuya, tapos yung mga bunso. Ang natuto ako, magko-confront ako sa kanila. Alam mo ang nangyayari? Parang prayer meeting. Di nag-end up kami mag-pray. Uy, bigyan nyo ng love offering si Nene. Kaya gusto ko yung nagko-confront sa kanila. Tapos, lately, natuto akong pakinggan na lang sila. Tapos, yung hindi ko pagsasalita pala, mas malaking impact. Kasi, tingnan mo, si Nene nga, hindi nagsasalita, walang sinasabi. Tapos tayong ingay-ingay na. Ang ingay kasi nung tatlo, yung bunso. Ang ingay nila talaga. Talagang, hindi lang Third World War, parang end of the world pagka nag-uusap sila. Tapos yung tatlong lalaki, 5 kami babae, no? Yung 4, yung isa sober si Adele, sober siya. Pero yung 3 babae, yung bunso, yun ang talagang So, anong ginagawa mo? Yun nga, sabi ko, ano bang ganap sa inyo? Ganon. Tapos, lahat sila, minsan magsasabay. Sabi ko, teka na, prrrt! Pumipito talaga ako, prrrt! Sabi ko, gusto niyo ba kukuha na ako ng kutsilyo?
Kasi nanay ko ganyan, pag nag-away ka na malilit, ako ang kutsilyo. Sabi, kukuha na ako ng kutsilyo talaga, literal. Pero maano ang boses ko, hindi ganyan. Kukuha ako ng kutsilyo. Sige, magkutsilyohan na lang. Tapos na. O kaya, kukuha ako ng cyanide, uminom na lang kayo lahat. Ano ba yan? Violente naman. Oo. Uminom Pero na hindi lang na kayo ganon, lahat. hindi na ganon yan. Pero ano, yung nung una ganon. Pero ngayon, pag nagkukwento na yung isa, teka muna, hayaan natin siya magsalta. Tapos, nakikinig na sila ganon. Tapos yung ikaw na, ano masasabi mo? Anong dapat kong sabihin? Di ba lahat naman ay nakukuha sa dasal? Ayun nga ang gusto kong, siguro one of the things that we can do is pag may ganun, alam mo, minsan kanya-kanya ng high emotions na is, you just tell them, dasal muna tayo. Kasi pagkatapos nun, mapapansin mo, bumababa Oo. lahat eh. Kasi you Yeah. invite the presence of God. So malaking bagay yun. Anyway, sa akin naman, I watch myself. Kasi kilala ko sarili ko. Ako nga yung galing sa pagre-rebelde. Ako yung wala akong pakialam kahit na anong mangyari sa'yo. That bad. Now, I watch myself kasi nakilala ko ang sarili ko dahil sa Diyos. Kaya alam ko yung mga ugali ko. So I watch myself, I watch how I react. Para bang nilalagay ko yung sarili ko na, okay, andyan si Ernesto, okay? So, hindi ako magre-react, pero how should he react? What should he say? Should he even react? See, it's more of, kung ako yung magiging kapaki-pakinabang sa Diyos, ang una kong bantayan sarili ko. Kasi unang-una, may authority ako. Ako tatay eh. So, pag nagsalita ka, siyempre, depende yun kung anong reception sa kanila. Pero kung natuto ka na, ay, dati, ngayon na, ay, talaga? Alam mo, dead ma. Pero sa loob, actually, is, kumukulo ka na rin. Pero, it's hard kasi parang nag-acting pero hindi kasi restraint, di ba? I always tayo. ask God, how can I please you in this situation? It's not always that, Maganda po yung reminder. but it's a good reminder na we should not, ang point is we should not react, we should respond. Magkaiba yon. Pag-react is, kung ano yung binato sa'yo, babato mo rin. But respond is more of a matured, a more intelligent way of, what is the best way to respond to this person? Not only in words, but in my action. And I don't say that I always win, or God is always pleased. Although there are times na napipigil mo, pero sa loob, inis ka na. Pero somehow, hindi nakagaya noon na nakasakit ka na, dahil mo nang nasabi. So, what we're saying here this morning is, we still go to the struggle, but good struggles. These are good struggles because they are meant, first and foremost, is we want to give glory to God. Yes. Marami tayong shortcomings. And one thing good about being Christian is accepting, may mali ako, may kulang ako. Sabi ko nga, may sakit ka, ayaw mong aminin may sakit ka, hindi ka gagaling. Amen. Hanggat hindi mo inaaming may sakit ka. In the same case with God, wala ka palang sakit eh. Hindi kita magalaw. So, ganun din sa atin. So, ito pong pag-uusap na to is for us to realize that we're still human. We Yes. still get angry, we still make tampo, sometimes we say things that we should not say. But the big difference is this. Somehow, balik ako dun sa, in Him we live and move and have our being. In the center of this all is the life of Christ. Yes. The life of Christ that is trying to show, to come out in the midst of our shortcomings. Na, yun nga eh, putik na vessel, walang kwentang vessel, pero out of that walang kwentang vessel, andun yung buhay ni Kristo na lumalabas. Kaya nga kahit tayo, di ba, hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi biglang may gagawin si Lord. Di ba, may sitwasyon na gaya nung sa motorsiklo na inis na ako. Kasi may sinabing, matanda eh. Pag minsan nasabihan ko, nag-react na. Pero hindi ako nag-react. Sabi ko, Ernesto, eto ka na naman ako mag-react. So I said something. Nagtawanan na kami. Sabi ko, alam mo yun, salamat ha. Pwede palang magtawanan na lang kaysa maagas. Pwedeng magtawanan.
you can bring the situation wherever you want to bring it. Yes. Ayun nga yung, di ba, gift ng Holy Spirit, ay fruit, ay huli, self-control. Yun nga yung sinasabi, now you can control circumstances based on the grace of God working through us. Yes, and that brings you to a situation na makikita mong pwede naman pala. Yes. Pwede naman. Hindi yung question why. No, it's why not? Mm-mm. Okay, this is a situation. Bakit ganito? No, why not? Let's look at this again. Yeah. Where do you want to bring this situation? So mga kapatid, salamat, no? Kinikay sa kwento ng buhay namin tatlo. And we hope and we try to be as honest as possible for you to realize, pare-pareho lang tayo may dinadaanan. Pare-pareho tayo may mga struggle. But the question is, sino ang bida? Yes. Sino ang nasusunod? Praise Sino ang God. gusto nating bigyan ng kasiyahan? No? Whom are we trying to extol, to lift up? And that is Jesus Christ Himself. Praise And God. this is a lifetime process. Don't worry. Sabi nga, maraming buhol. Dahan-dahan. Matatanggal. At hindi ko magtatanggal yung buhol na yan. Sumabay ka lang sa ginagawa ng Kristo. So bago lahat, bati mo na. Kayong dalawa na dyan. Siyempre po, hindi namin makakalimutan ang mga may kaarawan. Yes. Yan. Happy birthday po kay Brother Ezekiel Salvacion. Sister Marical Salvacion. Ano kaya ito Sister magkapatid? Jessie Jokno. Sister Athena Masongsong. Ayan. Wow. Happy birthday mga kapatid. Happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, mga kapatid. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. And I hope and pray that you have been blessed by our kwentuhan this morning. And something good will come out of that. God bless you, everyone. See you again. Okay po. Tawagin ko naman Sister Hides for closing prayer. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Unang-una sa paggamit po sa aming tatlo para po maging tagapagsalita nyo, Lord God. Thank you rin po, Lord, sa lahat ng mga stories na sinulat nyo po para sa amin na ngayon po ginagamit namin para po magbigay ng glory sa inyo. Lord, tinataas po namin lahat ng nakapakinig, Lord God, na ma-evaluate din po nila yung mga situations nila in their life, and nawa po, Panginoon, ay nagkaroon sila ng encouragement from our stories, Lord God. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na para po makapagbigay pa po ng glory sa inyo. And kung ano man po ang situation na hinaharap po namin, ng aming mga kapatid, Lord God, lahat po ng yun, Lord, we surrender it to you. Kayo na po ang bahala. Alam po namin na kayang-kaya nyo pong ayusin ang anumang kaguluhan, anumang pong nangyayari, anumang pong ingay na naririnig po namin, Lord. Ikaw po ang punong-puno ka po ng pag-ibig, Lord God, na alam po namin. With that, Lord, lahat po ng nararanasan namin ay magka-quiet down because of that. Lord, salamat po for the family that we have, and thank you, Lord, that we have a family in you. Salamat, Lord God, sa lahat po ng biyaya. Salamat po sa yung grace and mercy, Panginoon, na hindi po nauubos. Again, Lord, patuloy ka pong kumilos sa buhay namin and makapagbigay pa po kami ng glory sa inyo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless everyone. See you again. 2 Timothy 2:2.